again, no? Back to normal as the educators of our division. And I hope you enjoyed your 1 month uninterrupted vacation. Nag-enjoy ba kayo? Yes. Gusto niyo mga 6 months gano'n? Pwede. Diba? Pero siguro na-miss yun naman ang bumangon na kaagad at mag-base at mag-lipstick, diba? Sa mga girls. Tapos mga lalaki naman, na-miss ko siguro na pumunta sa school, diba? So, ganun talaga ang trabaho natin pag nasa school. Minsan, medyo, alam niyo yun, gusto niya bakasyon. Pag puro bakasyon naman, gusto niya bumalik sa school. No? So, mga gustong bumalik, diba? Agad. Pero, I hope all of you enjoy your uninterrupted vacation. No? So, and now, here we are for another activity, which is the Matatag Curriculum Rollout. And congratulations to all of you for being matatag. Ano po? Yan. Ano ba ang pinagdadaanan natin sa buhay? Matatag lang po tayo, di ba? Gaano man kahirap yung mga pinagdadaanan. Pag inisip natin yung laging mahirap. Doon sa kasi nakapagkanta na kami ng of course, we have another curriculum. Hindi naman siya another. Actually, ganun lang talaga. Pina-a-adapt siya sa call of time. No? Yan. So, dahil sa review siya, at maraming mga suggestions. So that's life, and that's our life in education. Because education is a continuous process, a never-ending endeavor. Diba? Kaya napansin nyo, tayo lang talaga yung seminar ng seminar, travel ng travel. Yung iba bang department? Sige ba ang travel? Seminar ng seminar? Diba hindi? Naisip nyo yun ba yun? Ako minsan naisip ko, ang dami, parang tayo talagang very dynamic. No, the term is very dynamic. Parang hindi tayo natitigil. Bakit? Because we are dealing with our learners. So that our learners in the past few years, no, mga 10 years, hindi na po sila yung ngayon nating mga learners sa araw. Ang bilis ng panahon, di ba? So, hindi natin sila pwede sabihin, bakit kami ng panahon namin? O, di ba? Kasi nga, kailan ka nga high school? Kailan na tayo high school? Baka 35 years ago. It's like me. That was 30 plus years or 60 years ago. 37. Diba? So hindi ko piling sabihin, bakit sa panahon ko? Ay, talaga naman, hindi. Sasabihin ito mga, ay kasi noon po, ma'am, or sa mga anak nyo, di ba? Kami naman, nag-aigib pa nga. Kaya dyan sa bundok, nilalagay dito yung, alam niyo yung pinggahan? Yung bamboo na mahaba, nilalagay dito, tapos end-to-end kayo magkapasan. Kaya doon sa, baba naman, tibuksok na naman, di ba? Anong sasabihin kayo ng mga anak niyo pag sinabi niyo, kami noon, sabihin naman nila, ay ma, kasi may gripo naman yun. Di ba? Kaya iba talaga. Tapos lagi nila, kami noon, hindi na applicable ang noon. No? Do we learn from the past? We cannot really discredit the past. But of course, we cannot dwell on the past. You see? Kaya nga ang DepEd itself is continuously improving itself to adapt with the current trends and the needs, no, of the times, the call of times. Kaya lagi po tayong ganon na kailangan natin lagi tayong ma-cope up. So noon wala pang mga cellphones. Ngayon naman, sabi ko na doon sa kabila, pag nagkamali lang tayo ng pronunciation, Google nila. Diba? Tapos yung meron pang doon, parang iba. Parang iba yung pilantik ng GPT kagad. Oo, na tayo magalit. Siyempre, iba naman talagang pilantik ng Bisaya. Di ba? Paresakon. Bilang ng sister ko, Ma'am, may tunog ka talaga ba, ma'am? Anong tunog? Katunog ka ng, ni Bisara. Bisaya man mo. Di ba? Oh. Ay kung kita ko yun nun, iba ka. Di ba? Kung kita mo ka nga, ay, ayaw ko talaga to. Diba? Tapos yung iba naman yung mga taga Manila, iba rin ang parang nagalog na sa atin ito maragsa, matigas. Kalawin niya mo, matigas. Diba? Matataw. Anyways, tayo napunta doon sa mata. Sa pronunciation, diba? Pronunciation pa lang yun, no? O, tapos, kung ka tayo magagalit kapag ano ba yung mga ngayon nyo? Oh, sige class. It's your assignment. How should we pronounce that word? Come on. So you Google it already. Come on, you share it.
O di ba, na-less pa tayo ng problema, kaya may nag-share na, kaya naka-google na siya. Pronounce na, kaysa na hindi natin matanggap, di ba? Kahit tayo walang teacher. So we are all facilitators of learning, isn't it? Daluyan. Oh, ganda ng pangalan. Daluyan. Anong dumadaloy sa atin? Dapat pagdaluyan, di ba? Mas gusto natin pag ilog na dumadaloy, dapat ano? Fresh. Tingnan mo yung katabi mo kung fresh pa. Di ba? Oh, pagdaluyan, dapat ang dumadaloy sa atin ay ano? Fresh water. Sino gusto maligo sa stagnant water? Di ba? Pagkakita mo lang, tumitong na yan. Gusto na. Di ba? Gawin mo ito pagtulong. Kasi na. Pag stagnant, di ba? Yun. Pag hindi siya fresh. That's why we need fresh ideas. Fresh strategies. Di ba? Fresh knowledge. From the facilitators, the speakers. Naharap sa inyo, di ba? Kailangan fresh. Tapos kayo nakaupo mga feeling fresh. Diba? Yung mga patalasan, pag ganyan-ganyan pa. Fresh. Ano kayo? Ba't may palda nagkataas-taas pag ganyan? Diba? O, tapos mga patalastas nila, lalo pa mga feminine wash. Mga fresh, ganyan-ganyan, diba? Ang ganda tingnan ka flowing. You see? So, as facilitators of learning, we need fresh ideas, fresh strategies, fresh mindset. So, open your hearts and minds to the facets and the speakers so that you can gain their freshness. Diba? With overflowing freshness. So as a result, those ideas that you captured, diba, will overflow also. Saan? Sa mga learners. Diba? Yan. Hindi mo kapag nagagalit tayo, bala! Kamuta kami may sweldo, kami pwede mamamati. Diba? O, kailangan dadalo yun. Diba? Kahit na medyo pagpasok niyo pa lang sa classroom, wala naman po sa mga estudyante, hindi mamabot. Diba? Mga gano'n. So at least pag feeling fresh ka, kahit ano-ano pa yan, ang mga istura ng ating mga learners. Buti nga kayo, mga high school kayo, diba? At least marunong siyang sumuklay. Marunong na mag-ayos-ayos ang mga high school, diba? Kasi syempre, they are growing already. Oh, marunong. Minsan, mas maganda para sa teacher. Mas masaya kayo pag mas maganda sila. Kesa naman na hindi sila marunong mag-supply, sabihin ng mga community, mga learner ng Professor Doha, siguro masaya nga. Diba? Oh, because they are our reflections. No? Oh, kaya mas, fresh lagi. Okay? Kahit na mahirap. Kahit na pagharap niyo sinabi ko ay maisip niyo mga slow learners, mga struggling learners, mga learners na mga pinag-promote ng elementary. Ito, ano naman sa akin. Hello! Diba? Pag grade 7, yan ang mga dilemma ng mga grade 7. Tapos mga first few weeks, ito na naman mga tip yung kabalosang English ni. Ano niya yung English? Bata dire, yung mga tinagalo ito, binisaya, kung yun naging kinagudyak, kasi. Diba? But at least, no, ito po ang aking encouragement sa ating lahat. That even though our learners are, are coming from different family backgrounds, different orientations, still, it's our opportunity. It's your opportunity to make a difference to their lives. See? And that's very beautiful. Every time you go to school, every time you enter your classroom, bringing all your fresh ideas from this Matatag curriculum, because you listen, and you open your hearts and your minds, and you absorb, if not anything, but at least, you have that bunch of knowledge na meron na po kayo, then you can share it with them. At iisipin mo na, itong mga batang to, ito ngayon kaharap ko to, balang araw, babalik sila. Sarap ng feeling, di ba? Ma'am, ako po yung mahirap magbasa noon. Pero pagdating sa'yo, naka-high heels na siya, tapos maayos ang mukha niya.
Tamo ka sa kwarta, kaysa sa ato, ng maestra. Aling mo, regalo ko sa ano, lipstick. May mga ganong stories, no, tayo naririnig. Akit o doon sa classroom niya, dala-dala ng regalo sa mother. So that's one of the gains lang, or and the rewards, no, of being a teacher. Above all, the salaries that we're receiving, the bonuses that we're receiving, there are so many other things, no? Yung blessings out of our hard work, no? Kahit pa sabihin nila, yung maestra, tutay lang ang kwarta. Oh, at least may kwarta. Diba? At pag akinsi na naman sa mangge. Diba? Oh, sunod sa akinsi, at 30 naman. Oh, basta may kaunahan, na. Diba? Ganun. Mga maestra, dako ba? Kanto sa matatag. Diba? Pero unod sila, puro laman nga laptop. At least may laptop. Diba? Oh, unod sila, lipstick, laptop. Nagyang ballpen din. Baka pang last na lang, no? Oh, pero at least may ATM. You see? Sometimes those are things that we missed, no? To be grateful with. Kasi ang naisip na lang natin ba, ang nabilin ko to, daw tayo lang bugasan. Palairan ko, gatak-gatak. Diba? So, we miss the beautiful things around us. You miss to count that you have a husband, a wife, a boyfriend, yung mga single dyan. No? So, we should learn to be grateful. Opo, isa yun lang natutunan natin sa buhay na sinishare ko po sa inyo na if you're grateful with little things in life, pagdating mo sa maraming mga pagsubok, sa lahat ng mga kakaharapin mo, lalo pa sa mga bata, kailangan po natin yun. Kasi pag halimbawa, isipin mo, kami naman, pag naman nagamong bata, wow, kamuka. Diba? Parang hirap magturo. Diba? Pero pag naisip po na, this is my opportunity. No? May captured kayong listeners, mga kapatid. Sa ano man ang sasabihin ninyo. Hindi katulad ng iba, malulungkot sila. Kasi wala silang audience ng beauty nila. Diba? Kailangan pa niya mag-selfie sa Facebook at i-post para may namang ganda. Kaya may captured audience. Mandatory ba mag-comment ang mga beauty ng ganda? Hindi na, di ba? Doon pa lang pagpasok na, good afternoon, class. Pag-smile yung guwapa si Mangban. Pugi si Sir, bagong ka. Lalo pa pag high school, di ba? Appreciative sila, very vocal. Kung kayo nagagalit, no? Okay? Kasi galit tayo, sila nag-aarit-ik. Galit ka pa rin, mag-apon. Sila tumpa na. O sino nalugi? Di ba lugi tayo doon? Ayun. So, know your students. Know how can you make them happy. Know how to, to make them learn in a manner na they will be enjoying your class. Kaya sabi ko doon sa kabila, pag halimbawa, yung class mo, paunti na ng paunti, magtanong ka kapatid, baka kailangan ng lipat. Kasi wala ka ng class. Wala. Kaya ako salamatan yung, good morning class! Pag ito, dami-dami kong klase. Kuris-kuris na yung mga grade. Dapat masaya ka, yes. I'm the most well-sought teacher. Wow. Well-sought. Hinahanap-hanap. Diba? Ganon. Minsan, naiinditan natin yung dokinsin na lang, pulo na lang, 10 na lang kanyang students. Paubos ng paubos. Buti ka pa, buti na ang students mo. Yung pala, tinatanggihan na siya, wala na siyang learner. Mama, ayaw ko dyan, ayaw namin advisor yan, mama. Ito sa principal, ayaw po yung advisor niya kasi ang sungit. Oh, di na ba magsuklay? Diba? Kaya mag-supply po tayo. Gusto na pang-supply. Buti na lang hindi kayo mga learners. Diba? Ganon, no?
Ayun. Di ba napatawa naman kayo? Kasi nga matutulog na yata sana kayo. Don't be. Those are practical things that we have to consider, no? When we in our classroom. And sometimes we keep on blaming other matters, other factors of the causes of dropouts of our learners. And we tend to forget that we, as teachers, we are playing a vital role in attracting the learners in school and to attract them to stay in school. That even if they are not feeling well, even if they have some problems in their homes, even if they are, sacrificing, even if they are financially unstable and there are so many problems in life, they are happy to come to school. Why? It's because of you. Diba? Doon na lang ako kay ma'am, masaya doon. Kasi sa bahay, pagising sa umaga, sermonan na almusal. O kaya huwag na rin gawin sa school yun, di ba? Kasi that's one way to attract our learners that they will be enjoying learning with you. No? At even if meron talagang learner na sa tingin mo parang daw, alam mo yun, yung parang ang hirap mahalin. Kaya sabi mo, si mahalin daw lahat. Minsan ang hirit natin. Pasok may tatok pa. Kung masiling po, diba? Yung role natin as teachers, but you cannot say no to a learner. See? But you have that influence. Hindi ko na kailangan mag-post sa Facebook para maging influencer. Di ba yung iba pinapangarap maging influencer, kaya kukuha ang bayad, ang kwarta, mag-TikTok. Ano ba ito? In classroom, you have a cultured audience. You are the great influencer. See? No? Na-appreciate nila yung mga itinuturo nyo, yung mga sinishare nyo na ideas. It will inspire them to dream big. It will inspire them to dream more in their lives. Kung sila siguro iniisip na ba, makatapos ako high school, magkasasawa, nagkikwita yun. Pero narinig nila sa inyo, ang sabi nyo, mag-aral na mabuti, proceed to TechVoc, to vocational schools, to whatever endeavor that will make you more fulfilling. The term is more fulfilling. Kasi kung fulfilled na sila sa life nila right now, then there is more in this life. And they can contribute meaningfully to the development of the community and of our country. See? Because of you. Yun ang role natin dito. Hindi nila parang, pulit ako yung matap-out na ako. Tapos yung maestro, mapabarman ako. Ba't hindi kadugay? Diba? But when you encourage them, you motivate them, hindi nila makalimutan yan. No? Hindi nila makalimutan na merong isang tao, merong isang ikaw, no? Na kahit ang hirap ng buhay, nandyan kayo para sa ating mga learners. Diba? Kahit sa buhay natin, may maniwala lang sa iyo na isa, sarap na sa pakiramdam. Diba? Kaysa naman lahat, okay siya, sige, lahat. Sabihan siya sa bahay, sabihan siya, kaya wala kang makakasin, kahit saan siya mapunta, tingin sa bata, ay ganito yan, barubado yan. Pero, pagdating niya sa school, nandoon kayo. No? So that's the very rewarding part of being a teacher. No? And no one can do that. It's only you. The power of you. Ikaw lang ang mayroong ganong opportunity. Kasi yung pare, kailangan pang pumunta ka sa simbahan, mga pastor, magkala kayo everyday. Sa church, just once a day, once a week, Sunday. Or mag-prayer meeting sila, midweek. But in school, they will come to school every day and are happy to learn because of you. See? Minsan nakalimutan na natin kasi naisip na natin wala kami PBB pa, PEI pa, ubos ng clothing, ubos ng kasalawas, ano pa ganito maabot? Wala pagyapon. No? Ang pala ang dami natin mga opportunities na hindi kayang bilhin ng pera. Diba? Yun ang kagandahan of being
a teacher. Kahit mahirap po, go lang tayo. Di ba? Kahit mahirap. Pag inisip nyo, ang hirap talaga. Lalo pa yung walang mga, kung may problema sa mga financial, makita lang eh. Di ba? Ang teacher, pag yung lang pera, bukas meron na yan pag-akinsin. May laman talaga. Pag may problema siya sa mga relasyon. Habang nakaupo dyan, baka iniisip niyo ba? Hindi nakabay kung ba na kuman? Diba? Maayo pa si nasusundo atin. Ako ya, wala git. May comparison. Diba? O, gusto niyo ng kanta? Parang hirap magpapanggap ka ba? Ay masaya kahit ang totoo ay talagang diba? Walang magpapanggapan na masaya sa school pero yung totoo pala. Pero parang ganun eh, minsan magpapanggapan ka. Mahirap yun, diba? Kailangan, let us just, accept the fact na very rewarding ito ating trabaho kahit mahirap, no? Ayan. Gusto niyo bang kanta? Nakakagol out na. Saka na ulit yun, ha? Okay. Saka na yung mas mataas pa. Praktisan muna natin, di ba? Kasi baka, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Boyfriend pa. Kung sino pang nagmamahal. Diba? Kaya kahit mahirap, at least hindi po tayo iniiwan. No? Nandito lang yung Department of Education, the department that cares for you. Okay? So if you have some concerns, feel free, no, to write it in a very small paper. And kasi pag gusto namin yung makausap si Ma'am Elisa, hirap naman. Lagi kasi po ang pemain ko isang kwarto. Kausapin ko yung lahat, baka sa sunod pa yung sweldo, katry ka na. Ganun po ang situation. We have a very big division. So big. Araw-araw pa ako nahimatay pagkahapon. Bangon ulit pagka-umaga. Diba? So kanta ko at ang hirap. Diba? Patawa lang po. Pero truthfully, we have a very big division but a very unique and a beautiful division. Full of problems, full of challenges, yet very beautiful. Because you are the most beautiful resources, our co-workers in the department. So if you have some concerns, feel free to just submit your papers. Nababasa ko po yan. And if your request is within my authority, then I will grant it. But if not within, please wait. Okay? Yan lang po. Kung may mga pinasuduhan, sulat kayo. Pasuduhan namin kayo. May mga papel kayo na hinahanap o ano man po, sige po. Iiwan doon sa sekretary ko kahit wala akong pagdating po, scan po yung nabasa ko po. Okay po ba yun? Yes. Para po malinaw po sa ating lahat. And always remember, as your superintendent, one of my advocacies is your benefit should be on time. Hindi pwedeng ahead of time. Makukuha tayo doon. Okay po ba yun? Marami pong salamat.